Hindi nagustuhan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang inasal ni Marcos, Vince Dizon at ng DPWH sa kanilang pagbubukas ng proyekto sa Rojas Extension sa Davao City. Ngayong araw nakatakdang bubuksan, December 15, 2025 ang Rojas Extension na magdudugtong sa Coastal Road at Bucani Bridge, pero mariin itong tinutulan ng mga Davaoenyo at ng mayor ng lungsod dahil umano sa kakulangan ng mga street lights at hindi pa tapos ang ibang bahagi ng asphalt project. Pero kahit ganun pa man, ay binuksan pa rin ito sa publiko, sa kabila ng pangamba na magkakaroon ng disgrasya sa lugar, lalong-lalo na sa gabi dahil sa kawalan ng mga paylo. Hindi natutuwa ang mga taga Davao sa ginawa ni Marcos. Ayon sa mga tao roon, premature umano ang ginawa nilang opening sa naturang kalsada. Ginawa lang nila umano ito, upang magpasikat sa mga tao, na kunwari ay may nagawang proyekto sa lungsod si Marcos, kahit na ang totoo, ay project pa ito ng dating Pangulong Duterte. Hindi rin satisfied ang mga tao, dahil tila ba incomplete, at hindi pa tapos ang pagkagawa, at masyadong manipis ang semento, baka ito ay dali-daling masira, at pagkatapos, ay isisi sa mga Duterte. Ano ang inyong masasabi dito, sa ginawang pagpapabida ni Marcos sa Davao City? Kayo ba ay naniniwala na ito ay project ni Marcos sa kanyang kasalukuyang administrasyon, o ito ay bahagi lamang ng kanyang PR stunt, upang sabihin ng mga tao na mayroon siyang ginagawa bilang Pangulo? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like, at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Dadating yung time, ang sisisihin na naman si Tatay Digong. Bangag talaga yung presidenting, nay nako. Darating yung time na mga kababayan natin, sisisihin si Tatay Digong kung anong nangyari. Gaya nito. Kita nyo, lupa lang yan tapos nilagyan na ng asfalto. No? So nakakadismaya, ito yung makikita natin. Yan mga kababayan natin, handa na po, nakasaksi po sila sa pagbubukas po ng nitong lagusan po ng Coastal Road dito sa may Rojas Extension. Alam niyo po, hindi po ganito ang plano ni Tatay Digong. Hindi ganito ang gusto mangyari ni Tatay Digong, na ipipilit mong buksan habang ganito, di ba? My God, ang ending nito mga kabayan, pag masira na naman to, ayan ang nipis lang pag mabungkal na naman yan, sisisihin na naman si Tatay Digong. Kaya tayo nandito bilang Davaoenyo to protect, the integrity, to protect, sa mga nagawa ni Tatay Digong, na kung saan alam natin na pag once ang Tatak Duterte ang gumawa ng mga build projects, siguradong kaaya-aya, kaakit-akit, maganda tingnan sa mata. The same time, makita mo talaga na, wow, ang ganda, solid, 100%, talagang pulido yung pagkagawa. Grabe. Hindi ko sukat akalain na ito. Ito yung sobrang nipis, pasensya na kayo, mixed emotion tayo. Happy at the same time, medyo nipis nga. Ay nako. Pinilit lang yata pinilit. Hindi ganito ang gusto ni Tatay Digong. My God, happy tayo kasi nabuksan na. Pero hindi ganito Malayo doon sa phase 1, phase 2, malayo. Grabe. Kinawawa yung Davao, sa totoo lang. Tapos ang sisisihin nito, ang Duterte administration na naman, sasabihin na naman, eto nabiak na, nabitak na, nagcrack na. Grabe. Nakakadismaya. Tingnan nyo, lupa lang yan. Lupa lang tinakpan.